Para pilitin ng tito namin sa kapitbahay ang anak niyang si Kinyao na matulog kasama ko, nagpadala siya ng tao para igapos ito na parang suman at ihagis sa kwarto ko. Nang matagpuan ko siya, nakakagatlabi siyang nagmamakaawang kalagan ko siya. Sa pagkakita sa kaawa-awa niyang anyo, biglang nabuhay ang pilyong bahagi ko. Sa sumunod na sandali, dahan-dahang gumalaw ang kamay ko patungo sa kanya. Sa pangalawang araw ng pagbabalik bansa ko, si Kinyao ay ginapos ng kanyang mga magulang at ipinasok sa aking silid. Nakasimangot siya, nagingit-ngit ang mga ngipin, pinipilit akong kalagan siya. Hindi ka ba nakakakita? Bilisan mo, kalagan mo si ate. Aba, sino kaya ito? Pumasok ako, nagkunwaring noon ko lang siya napansin, at hinawakan ang kanyang baba. Kinyao, ilang taon na tayong hindi nagkikita, bakit atat na atat kang sumubsob sa aking mga bisig? Kahit alam kong hindi ito kagustuhan ni Kinyao, pero nang makita siyang nakagapos ang mga kamay at paa sa gilid ng kama ko, hindi ko napigilang humalakha. Hindi sa ano paman, pero talagang ang lupit ni na tito at tita, ano? Si Kinyao, ang mga kamay at paa ay puro mahigpit na buhol na gawa sa magaspang na lubid na abaka. Talagang ginawa siyang parang suman. Tama na iyang pang-aasar mo. Shaihaw, bilisan mo, kalagan mo na ako. Nakadekwatro siyang umupo sa gilid ng kama at mumisi, tawagin mo akong kuya. May sakit ka ba sa ulo? Hindi makapaniwalang tiningnan ako ni Kinyao, na parang ayaw kong tumulong. At inuutusan mo pa akong tawagin kang kuya? Inulit ko, at may kabaitang nagpaalala mo, wala akong masyadong pasensya. Yumuko si Kinyao, tila pinag-iisipan kung sulit ba ang kahihiyang danasin para tawagin akong tikuya. Pagkaraan ng ilang segundo, bahagyang namula ang kanyang mukha, at mahinang sinabi, kuya. O ayan, di ba mas maayos? Habang pinagmamasdan ang mukha ni Kinyao na puno ng pagtitimpi at sama ng loob, nakaramdam ako ng matinding kasiyahan. Mabilis kong kinalagan ang mga tali niya. Pagkatapos, pasigaw kong sinabi, bilisan mo, lumayas ka sa kwarto ko. Pati hangin, sumasama kapag nandito ka. Hinihilot ni Kinyao ang kanyang mga pulso. Akala mo ba ginusto kong pumunta rito? Kung magtatagal pa ako ng 5 segundo kasama ka, baka sumabog na ako rito mismo. Ngunit ilang araw lang ang lumipas, kaming dalawang mortal na magkaaway ni Kinyao ay isinugod na sa civil registry. Nang araw na iyon, nakita ni Mama si Kinyao na masama ang timpla habang padabog na lumalabas sa kwarto ko. Tila may gustong sabihin si Mama, ngunit nag-aatubili. Pumasok siya sa aking silid, naglapag ng isang plato ng prutas. Hindi ba naging maganda ang usapan ninyo ni Yaoyao? Ano namang mapag-uusapan namin? Sumulyap ako at napansin ang bahagyang paglungkot sa mga mata ni Mama. Noon ko nalaman na kasabwat din pala siya sa paggapos kay Kinyao at pagdala sa kanya sa aking silid. Sina tito at tita, nagbibiruan lang, pero bakit pati kayo ni Papa nakisali pa? Ang totoo, matalik na magkaibigan ang aming mga pamilya. Ang relasyon ni na tito at tita sa aking mga magulang ay parang iisang pamilya na. Pero mula nang ipanganak ako, hindi na kami magkasundo ni Kinyao. 2 taong gulang pa lang kami, nagsasakitan na. Ang mga nakatatanda naman, akala nila laro lang ng bata, natitigil din kapag lumaki na. Isang kasunduan ang nagtakda ng aming kasal ni Kinyao. Mula noon, lalo kaming hindi magkatinginan. Para patunayang hindi ako isang maaasahang manugang at para sumuko na ang aking mga magulang, nagsimulang magwalda si Kinyao. Sunod-sunod na 100,000,000 ang kanyang inaksaya na parang bula. Pero si Papa, nakangiti pa. Ang mga bata, kailangang sumubo. Yao-yao, kung kulang ang pera, humingi ka kay tito. Napatanga si Kinyao. Para naman patunayang hindi ako isang disenteng lalaki, at para sumuko na sina tito at tita, nagsimula akong maglakbay sa iba't ibang bansa. Kumuha ako ng libu-libong litrato kasama ang magagandang babae mula sa iba't ibang bansa at ipinost sa aking social media. Isa-isang nilike ni Tito. How, ang ganda nito. Pakasalan mo to, gawin mong kabit si Yaoyao. Hindi ko na kaya. Si Kinyao, kahit pilitin, hindi na kayang magpatuloy sa pagwawaldas. Ako naman, umuwi na rin sa bansa. Pagka-uwi, pinilit na naman akong magpakasal. Kailangan ba talagang magpakasal? Malungkot kong tiningnan si Mama, sinusubukang baguhin ang kanyang isip. Pero sino ang mag-aakala, si Mama ay walang magawa. How, may isang bagay kaming hindi sinabi sa'yo.
Nitong mga nakaraang taon, pabagsak na ang negosyo natin. Maraming nalugi sa mga negosyo ni Papa mo, malapit ng hindi makayanan. Ang pakikipag-alyansa sa pamilya Kin ang pinakamagandang solusyon. Pero alam naming mga magulang mo na ayaw mo. Kung gusto mong iatras ang kasal, sige. Ang pinakamahalaga ay magkakasama tayong pamilya. Bigla akong natauhan. Samantala, sa kabilang dako. Inihagis ni Kinyaw ang isang bigkis ng lubid na abaka sa harap ni na Tita Kin at Tito Kin. Pumisi siya ng mapakla, pagbebenta ng anak para sa karangalan. Hindi kami magkasundo ni Shaihaw, bakit kailangan pa kaming ipakasal? Kalokohan! Sigaw ni Papa Kin. Wala pa akong nakitang mas bagay sa inyo ni Hao-Hao. Kaya ang dahilan ay, kumunot ang noo ni Kinyaw, puno ng pagkainip. Anak, may isang bagay kaming inilihim sa'yo. Humagulgol si Mama Kin. Yao-yao, malapit na tayong mabangkarote. Sa pamamagitan lang ng pakikipag-alyansa sa pamilya siya ay sila tutulong. Natigilan si Kinyaw. Kinabukasan, masayang-masaya kaming dinala ng aming mga magulang sa civil registry. Lapit pa kayong dalawa. Sir, ma'am, ngiti naman kayo. Sa tuwing maglalapit kami ni Kinyaw, nangangati ang buong katawan namin. Nanginginig ang gilid ng labi ko, napilitang ngumiti. Hindi rin maganda ang itsura ni Kinyaw, parang may utang na bilyon-bilyon. Pagkatapos makuha ang lisensya, masayang-masaya na naman kaming dinala ng aming mga magulang sa aming bahay pangkasal. Ang bahay na ito, mukhang matagal na nilang inihanda. Ang lokasyon at disenyo ay napakaganda. Bit-bit na lang ang gamit ang kailangan. Pero nang makaalis na ang mga nakatatanda, agad nagbago ang ugali namin ni Kinyaw. Umupo kami sa magkabilang dulo ng sofa, parehong ayaw sa isa't isa. Nakahalukip-kip ako, sinasadyang asarin siya. Hindi ba ayaw mo? Pakipot ka pa, Kinyaw, ah. Hindi nagpatalo si Kinyaw. Sinipa niya ng bahagya ang basurahan, sarkastikong sumagot, hindi ba't ayaw mong magpakasal hanggang kamatayan? Nagkukunwari ka pa, Shaihaw. Nagtama ang aming mga mata, pagkatapos ay sabay kaming umiwas ng tingin. Pagkalipas ng 5 minuto, sabay naming inihagis ni Kinyaw ang mga kontratang inihanda namin sa lamisita. Sabay kaming nagsalita, pirmahan mo na. Nagkataon pa, pareho ang nilalaman ng aming mga kontrata, ang hatian ng ari-ari ang mag-asawa. Halos pareho rin ang detalye. Tiningnan ko ito mula taas hanggang baba, pakiramdam ko'y nakalamang ako. Nang tingnan ko si Kinyaw sa tapat, mukhang kontento rin siya. Tanga, hindi marunong umintindi ng kontrata, bulong ko sa sarili. Bumalik ako sa aking silid, inilagay ang pirmadong kontrata sa safe. Matapos pirmahan ang kontrata, 2 linggo kaming namuhay ng payapa ni Kinyaw. Isang araw, pag-uwi ko, narinig ko ang isang malutong na tunog. Nakahiga si Kinyaw sa sofa. Sa basurahan, may mga balat pa ng mansanas na kakakain lang. Kaswal siyang kumakain ng mansanas habang ang isang kamay ay nakataas, nanonood ng G-series. Ako, abala sa pag-aasikaso ng negosyo ng pamilya, samantalang siya, komportableng nakahiga at kumakain ng mansanas. Naiinis ako kapag nakikita siyang ganoon kasaya. Kaya mabilis akong lumapit at inagaw ang kalahating mansanas mula sa bibig niya. Umupo si Kinyaw, nanlaki ang mga mata, tila nagulat. Medyo tulala siyang tumingin sa akin. May sira ka ba sa ulo? Sigaw niya. Masakit sa dibdib ko siyang kinundena. Ito ay ari-arian nating mag-asawa. Nagpaalam ka ba sa akin? Ngayon, nangahas kang kumain ng mansanas, bukas, maglilipat ka na ng ari-arian, sa susunod, lilimasin mo na ang bahay natin. Kinyaw, may konsensya ka ba? Isang talumpati ang nagpatahimik kay Kinyaw. Pero sa pagkakagat niya ng labi, alam kong hindi siya papatalo. Kaya nag-ingat ako. Sa sumunod na mga araw, maagang umaalis at gabing umuuwi si Kinyaw, wala namang ibang ginagawa. Nang tuluyan na akong nag-relax, isang gabi, habang mahimbing akong natutulog, isang anino ang dahan-dahang pumasok sa aking silid. Binuksan ng taong iyon ang ilaw sa silid. Nakakasilaw ang liwanag. Agad akong nagising. Kasabay nito, nakita ng bahagyang nakadilat kong mga mata ang anino. Si Kinyaw. Puno ng pagmamalaki ang kanyang mukha. Bigla niyang hinila ang kumot ko, inilantad ang suot kong pajama na Peppa Pig. Ito ay obligasyon ng mag-asawa. Ginampanan mo ba?
Lokong to, gusto pa akong lokohin. Sa harap ni Kinyaw, direkta akong humiga na parang krus. Halika! Buo ang loob ko. Matatag ang aking tingin. Hindi ko pa nailalabas ang aking alas, sumuko na si Kinyaw. Nagmatigas siya, nagingit-ngit ang mga ngipin na sinabing, sino ang takot kanino? Hindi ko alam kung napansin ni Kinyaw noong nagmamatigas siya na umiiwas ang kanyang tingin, namumula ang kanyang mga pisngi, at namumula na rin ang kanyang mga tainga. Malakas niyang inihagis ang kumot sa akin. Bago umalis, sinubukan pa niyang mga tuwiran, alam kong type mo ang kagandahan ko, ate, pero hindi ako magpapaloko. Bang! Isinara ni Kinyaw ang pinto. Muling tumahimik ang silid. Itinakip ko ang buong ulo ko sa kumot, nanginginig sa katatawa. Ang inosente, halos parang dalisay na mortal na kaaway. Bakit hindi ko napansin dati na ganito pala siya kasaya? Pero hindi nagtagal, nawala ang ngiti ko. Nitong mga araw na ito, matagal akong nasa kumpanya, sobrang stress. Ang kalaban ng aking ama ay lihim na pumunta sa aming bahay at diniligan hanggang mamatay ang aming money tree sa may pintuan. Mula nang magsimula ang negosyo ni Papa, ang money tree na iyon ay matatag na nakatayo sa may pintuan, hindi natitinag ng ulan o araw. Sabi ni Papa, bahagi na rin ito ng aming pamilyang Shy, simbolo ng aming pag-unlad. Kahit ako, kailangan ko siyang tawaging tito. At ang masamang kalaban na iyon, pinatay ang aking tito. Kung hindi ako gaganti, hindi ako isang tunay na lalaki. Dapit hapon, nagsuot ako ng madilim na damit na panlaban sa araw, sombrero at maskara, at lumabas dala ang isang supot ng pako. Matagumpay akong nakapasok sa underground parking ng kalaban kasabay ng ibang sasakyan. Natagpuan ko ang dalawang mamahaling sasakyan ng kalaban na nakaparada doon. Pantay-pantay kong ikinalat ang mga pako sa paligid ng mga gulong. Pagkatapos, may pagmamalaki kong kinuhanan ng litrato at ipinadala kay Papa. Sino yan? Nasaan? Isang nakakasilaw na ilaw ng flashlight ang tumama ng eksakto sa akin. Isang security guard na nagpapatrolya ang namumulang nakatingin. Anong ginagawa mo? Dahil sa konsensya, tinakpan ko ang aking mukha at nagsimulang tumakbo sa malawak na parking lot. Huwag kang tumakbo. Tanga lang ang hindi tatakbo. Naghihintay pa sa akin ang driver sa di kalayo ang kalsada. Sa pamamagitan ng kakaibang pag-iwas, paikot-ikot ako sa parking lot at matagumpay na naiwasan ang security guard. Okay ka lang ba? Okay lang, maliit na bagay, hindi gaanong nakakapagod. Pero ang paa mo di. Umikot ito sa isip ng driver. Sa wakas, nakahanap ang driver ng tamang salita. Bakit namamagang parang siopao? Pinagpapawisan ako ng malamig, pilit na nagmamatigas. Hindi naman masakit. Pero pagdating sa bahay, nagsimula na akong humagulgol habang hawak ang aking paa. Ang kaliwang paa ko ay nasprain habang tumatakas at lalo pang lumala. Sobrang pamamaga, bawat tapak ay sobrang sakit. Ang mga magulang ko, na narinig ang nangyari, ay niyakap ako ng may pag-aalala at nagpatawag ng pinakamahusay na orthopedic doctor sa lugar para gamutin ako sa bahay. Humahagulgol ako at sa gitna ng aking mga luha, tiningnan ko ang doktor. Masakit po ba kapag nilagyan ng gamot? Hindi naman gaanong malala yan. Mamaya, punta tayo sa ospital para mag-X-ray. Magpahinga ka lang ng ilang linggo, gagaling din yan. Nang marinig ko iyon, lalo akong nalungkot. Ilang linggo? Hindi na makakapaghintay ang pamilya namin ng ganoon katagal. Babalik ako sa trabaho. May epektibong gamot ba na pwedeng inumin? Ehem. Biglang umubo si Papa sa tabi, umiiwas ng tingin. Haw, magpahinga ka na lang. Hindi ba't nandito pa naman ako sa kumpanya? Tayong pamilya siya'y, siguradong malalampasan natin to at maililigtas ang lahat ng ating negosyo. May sasabihin pa sana ako, pero tinapik ni Papa ang balikat ko, senyales na tumingin ako sa may pintuan. Si Kinyaw, nakadarating lang dahil tinawagan, ay nagpapalit ng sapatos sa may pintuan. Mabilis akong kumilos, kumuha ng tissue at pinunasan ang mga luha sa aking mukha. Sir, gagalawin ko ito, baka medyo masakit. Kung masakit, sumigaw ka lang. Ang doktor ay nakatuon sa aking napinsalang paa. Bahagyan niyang ginalaw ang aking paa, at isang matinding sakit ang naramdaman ko mula sa aking bukong-bukong. Napahawak ako ng mahigpit sa sofa, walang imik.
Kumusta? Mahina akong umiti. Okay lang naman. Napailing na lang ang doktor sa isip. Sino kaya yung humahagulgol kanina? Nang makita si Kinyao na dumating, mabilis na tumayo ang aking mga magulang. Ang isa'y nagsabing may appointment sa beauty salon, ang isa naman ay may appointment sa barberya. Pati ang doktor ay nagmamadaling umalis. Tinapik ni Mama ang balikat ni Kinyao, ngumiti. Si Hao Hao, ikaw na ang bahala sa kanya. Pagkatapos, walang pakundangang isinara ni Papa ang pinto ng malakas. Kami na lang ni Kinyao ang naiwan sa bahay. Nagkatinginan kami. Pagkatapos, kumuha siya ng mansanas sa lamisita at walang pakundangang nagsimulang kumain sa harap ko. Bakit ka bumalik, sigaw ko? Para alagaan ka, di ba? Patuloy kong naririnig ang malutong na pagkain ni Kinyao ng mansanas. Sa wakas, hindi ko na natiis. Anong alaga? Ni isang basong tubig, hindi ko nakitang ibinigay mo. Naiirita na ako kapag kasama si Kinyao sa iisang lugar ng higit sa 5 minuto. Kahit may kapansanan, matatag pa rin ako. Tumayo ako gamit ang isang paa at tumalon papunta sa aking silid. Kailangan mo ba ng tulong? Narinig ko ang boses ni Kinyao. Hindi kailangan ng tulong, sabihin mo lang. Huwag kang mahiya. Mabait si ate, baka sakaling matulungan kita. Malakas kong isinara ang pinto. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig ko ang malalakas na kalabog sa labas. Nanginginig ang sahig. Binuksan ko ng bahagya ang pinto at sumilip. Si Kinyao, ginagaya ang ginagawa ko, nakataas ang kaliwang paa at tumatalon-talon sa sala. Sta! Kinyao, may sira ka ba sa ulo? Siguro medyo. May hawak na fruit platter si Kinyao, tumatalo na lumapit at iniabot sa akin. Pilit kong tinanggap ang fruit platter ni Kinyao. Mga binalatang dalandan, mga mansanas na binalatan at saging. Iba't ibang prutas na nakaayos na parang nakangiting mukha. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang ideyang iyon. Sa ilalim ng plato, may nakasuksok na papel, hati tayo sa mansanas. Ayan, mas mabuti. Kakapuri ko palang kay Kinyao sa isip ko, nalaman ko agad na masyado akong maagang pumuri. Karaniwan, iniiwasan naming magkita ni Kinyao hanggat maaari. Hindi kami kumakain sa bahay. Ngayon, napilitan lang. Nakaupo sa hapagkainan, si Kinyao pa ang nagluto. Unang inihain ang scrambled eggs. Kumuha ako ng isang piraso. Narinig kong sinabi ni Kinyao, pampatibay ng buto yan. Sumunod ang nilagang pata ng baboy. Maingat niyang inilagay ito malapit sa akin. Mumiti siya, kung anong kinakain mo, yun ang nagpapalakas sa'yo. Napailing ako. May nagsabi na ba sa'yo na kailangan mong kumain ng utak ng baboy? Huling inihain ang ilang malamig na putahe, ensaladang seaweed na may mani, ensaladang manok na may mani, ensaladang kinsay na may mani. Mukhang hindi naubos ang mani sa bahay. Nga. Medyo mayabang ang ekspresyon ni Kinyao, hindi mukhang nagbibiro. Unang beses kong magluto, ate, pero nakagawa na ako ng ganito kasarap na pagkain. Talento to. Huminga ako ng malalim. May kaibigan akong chef, magaling magluto. Kung gusto mo talagang matutong magluto, pwede ko siyang irekomenda sa'yo. Hindi na kailangan. Kumuha si Kinyao ng isang subo ng seaweed. Espesyal tong ginawa para sa'yo, bilang pasyente. Isang beses lang to. 2 linggo kaming namuhay ng medyo payapa ni Kinyao sa bahay. Sa loob noon, nag-away kami ng malaki ng 3 beses, at maliit na away ng 11 beses. Lahat ng lumang issue, hinalungkat namin. Inakusahan niya ako na noong bata kami, pininturahan ko ng puti ang kanyang buhok gamit ang pintura. Inakusahan ko naman siya na ninakaw niya ang damit ko at isinuot sa aso nila. Sa tuwing mag-aaway kami, manalo man o matalo, sinasadya ng loko na to na gayahin ako sa harap ko, nakataas ang kaliwang paa at tumatalon habang naglalakad. Talagang may sira sa ulo. Sa wakas, hindi ko na natiis. Hating gabi, lihim akong tumawag kay Papa. Kumusta na ang kumpanya? Kailangan mo ba akong bumalik? Sobrang boring na dito sa bahay. Matalino si Papa. Kinabukasan, inayos niya ako ng trabaho na parehong magaan at mailibreng sakay. Tama, sa kumpanya ni Tito Kin, kasama si Kinyao bilang katrabaho. Hawak ni Kinyao ang braso ko habang bumababa kami sa hagdan,
bitbit naman ng kabilang kamay niya ang bag ko. Ikaw talagang baboy Ramo, ayaw mong kumain ng masarap. Ayaw mong mag-enjoy sa bahay, gusto mong maghirap. Pakialam mo ba? Malamig kong tinanggal ang kamay niya at paika-ikang sumakay sa kotse. Sige na nga. Paalala ko lang sa'yo, sa kumpanya ni Papa, nagsimula ako sa pinakamababang posisyon. Walang nakakaalam ng pagkatao ko. May ilang supervisor doon na medyo mabagsik. Baka umiyak ka lang doon. Kailan ba ako umiyak? Ay, hindi umiyak. Inilapit ni Kinyaw ang ulo niya. Nung nasugatan ang paa mo, anong foundation ang ginamit mo? 2 linya ng puting luha sa langit, di ba? Ang dami mong satsat. Gusto mo bang putulin ko na lang iyang bibig mo? Hindi nagtagal, nakilala ko ang supervisor na sinasabi ni Kinyaw na mahirap pakisamahan. Inayos sa akin ni Tito ang isang madaling trabaho, parang tagapasa lang ng dokumento. Ang mga departamento ay ipapadala sa akin ang mga dokumentong kailangang isumite, at ako ang mag-aayos ng format, magkakategorya, at magsusumite. Tamang-tama para sa taong may pilay sa paa at hindi makagalaw. Hindi nagtagal, nasanay na ako sa trabahong ito. Sa oras ng tanghalian, isang katrabaho ang sumilip habang nagpapahinga. Nagtataka siyang nagtanong, may koneksyon ka ba sa pamilya? Ngumiti siya ng misteryoso. Alam ng lahat na ito ay plantasyon ng labanos, trabahong madali at mataas ang sahod dahil sa koneksyon. Narinig ko dati na gusto ni Supervisor Yin na ipasok dito ang pamangkin niya. Ikaw ba ang straight na lalaki ni Supervisor Yin? Siguro hindi ako yung labanos na iyon. Nagulat ang katrabaho. May sasabihin pa sana, pero sa sumunod na sandali, biglang lumitaw si Supervisor Yin sa opisina at tinawag ang pangalan ko. Ikaw yung bago, di ba? Shai Hao. Halika rito sandali. Oras ng tanghalian ngayon, nagpapahinga ang mga katrabaho. Bahagya akong kumunot noo, humawak sa mesa at dahan-dahang lumakad. Pagdating sa opisina ni Supervisor Yin, hindi siya nagsalita, abala sa pag-aayos ng mga dokumento. Sa loob ng 5 minuto, 3 tawag ang sinagot niya. 2 tawag, pinagsisigawan niya ang kausap. Sa huli, nagparinig pa. Hindi ko alam kung ano pa ang sinabi. Pagkaraan ng ilang sandali, parang naalala niya ako. Shai Hao, di ba? Wala namang ibang dahilan kung bakit kita pinapunta rito. Magaling kang mag-asikaso ng dokumento. Iniisip kong ilipat ka sa ibang departamento para masanay ka pa. Sayang ka lang dito. Salamat po, Supervisor Yin. Medyo nahihirapan na ako sa matagal na pagtayo sa isang paa. Hindi maganda ang itsura ko. Okay na po ako sa posisyong ito. Hindi po ako nasasayang. Paano namang hindi? Bata ka pa, kailangan mong subukan ang iba't ibang bagay. Si Supervisor Yin, parang nag-aral ng Peking Opera, biglang nagbago ang mukha. Para sa ikabubuti mo to. Ang ibig sabihin, huwag akong magmatigas. Malalim ang kanyang karanasan, at strikto siya sa pakikitungo sa iba. Karaniwang tao, kapag nakaharap sa ganitong sitwasyon, magtitiis na lang. Pero ako, hindi ako sanay sa pilitan. Itong pagpipilit niya sa akin, hindi ko matitiis. Naiintindihan ko po ang ibig ninyong sabihin. Pero ako po'y sutil at hindi marunong tumanggap ng pabor. Nakatagpo po kayo ng matigas na bato. Sa labas, maraming mata ang nakatutok sa opisina ni Supervisor Yin. Ang medyo malabong salamin ay hindi kayang itago ang ingay. Kahit medyo malakas lang ang usapan, maririnig sa labas. Si Kinyaw, na dumadaan para makiusyoso, ay nakitang bakante ang upuan ko. Nagtanong siya sa katrabaho sa tabi. Nasaan yung bagong pasok kaninang umaga? Itinuro ng katrabaho ang baba niya, tumingin sa opisina ni Supervisor Yin. Bata pa kasi. Si Supervisor Yin, nakasandal sa upuan, maitim ang mukha. Hindi ka marunong magsalita, hindi kita sinisisi. Marami pang magtuturo sa iyo kung paano magsalita. Ngayon, tuturuan kita ng 2 bagay. Sabi ni Mencius, ang pagiging mahilig magturo ay isang sakit. Humawak ako sa pader at dahan-dahang lumabas. Sa kindergarten, may guro sa kindergarten na nagtuturo. Sa elementarya, may guro sa elementarya na nagtuturo. Kayo po, wala pa kayong lisensya sa pagtuturo, paano nyo nasasabing tuturuan nyo ako ng 2 bagay? Ang mukha ni Supervisor Yin ay nagpalit-palit sa pagitan ng berde at puti, wala siyang masabi.
Paglabas ko sa opisina, napatingin ako at nakita ang isang pamilyar na likod. Si Kinyao. Medyo kamukha niya yung loko. Pero wala kami sa iisang departamento. Anong ginagawa niya rito? Nakiusyoso. Hindi ko na masyadong inisip, dumiretso ako sa aking upuan. Sa aking mesa, isang kahon ng prutas ang tahimik na nakapatong sa gilid, may kasama pang maliit na papel, hati rin kita sa strawberry ko. Pag-uwi, kasama ko ang katrabaho. Ang kotse ni Kinyao ay tahimik na nakaparada doon. Tinulak ako ng bahagya ng katrabaho. Sige na. Nang makita niyang nagtataka ako, misteryoso siyang umiti. Boyfriend ka ni Supervisor Kin, di ba? Kaninang umaga, noong pinahihirapan ka ni Supervisor Yin, sakto namang dumating siya para magdala ng prutas. Bigla niyang nasabi ang cool. How. How, di ba yun ang pangalan mo? Nanigas ako sa kinaupuan ko sa kotse. Ang bilang ng beses na tinawag ako ni Kinyao sa pangalan ko ay mabilang lang sa daliri. Lalo na't tinawag niya akong pihaw-haw. Sa loob ng mahigit 20 taon kong nabubuhay, hindi ko pa iyon narinig. Ang sigurado pang sinasabi ng katrabaho ko ang lalong nagpataka sa akin. Sinubukan ko siyang tawaging yaoyaw. Si Kinyao, kalmado, seryosong nagmamaneho, walang ibang emosyong makikita. Naiwan akong mag-isa sa passenger seat, naguguluhan. Ako at si Kinyao, kailan kami naging ganito kalapit para tawagin ang isa't isa sa aming mga palayaw? Bago pa ako makapag-isip, tumunog ang telepono. Isang nag-aalalang boses ang narinig mula roon. Sir, yung data ng lupa sa may North Suburbs, saan niyo po inilagay? Hindi ba't ibinigay na iyan sa pamilya Kin? Hindi na kaya ng kumpanya natin ang gastusin na yan. Ang kausap sa telepono ay halatang naguluhan. Anong nangyari po sa kumpanya natin? Lupa sa North Suburbs T. Habang naka-red light, lumapit din si Kinyao. Kumunot ang noo niya. Hindi ba't nasa kamay ni Tito yan palagi? Nakaramdam ako ng kakaiba. Mabilis kong ibinaba ang telepono. Maingat akong nagsalita. Dati, sabi ni na mama at papa, hindi maganda ang takbo ng negosyo ng pamilya, kaya ibinigay na sa inyo yung lupa sa North Suburbs. Sabi nila, kapag nag-alyansa tayo, may pag-asa pa. Hindi ba't nagkataon lang yun? Namutla si Kinyao, nagingit-ngit ang mga ngipin. Ganyan din ang sinabi ni na mama at papa. Kaya sina mama at papa, kasama sina tito at tita, nagsabuatan para lokohin tayong magpakasal. Kaya pala noong araw na iyon, umiiwas ng tingin si mama. Ang tagal kong nawala, wala man lang tawag. Kaya pala, kinakabahan silang dalawa, hindi makaharap. Kailangan ba talagang gawin yon? Inalis ni Kinyao ang kanyang salamin sa mata, bumulong. Kung pinilit pa nila ng kaunti, baka pumayag na ako. Para saan pa tong palabas na to? Seryoso ba tong loko na to? Lumingon ako, gulat na nakatingin sa kanya. Kinyao, wala ka bang masamang balak sa akin? Sa tingin mo? Napuno ako ng galit na nahimik na lang. Pag-uwi, ang relasyon naming dalawa ay lumamig na parang yelo. Walang pumapansin sa isa't isa. Kanya-kanyang balik sa aming mga silid. Dahil wala namang krisis sa bangkarota sa pamilya, wala na rin akong dahilan para manatili pa kasama si Kinyao. Mas mabuting kumuha na agad ng divorce certificate at maghiwalay. Pero bago kumuha ng lisensya, nag-video call ako kina mama at papa. Pinagsabihan ko sila sa kanilang ginawa. Itulak ang sarili ninyong anak sa hukay, ang galing ninyo. Kalma ka lang, hao-hao. Sino ang nagbigay sa inyo ng masamang ideya na yan? Bangkarota pa. Ang galing ng drama ninyo. Alam ninyong hindi kami magkasundo ni Kinyao, pero pinilit nyo pa kaming pagsamahin. Habang nagsasalita, isinumpa ko si Kinyao ng 300 beses. How, ano nang gagawin natin ngayon? Kinakabahang tumingin sa akin si mama. Magdidiborsyo na ba kayo? Bahagyang kumibot ang talukap ng aking mata. At sa kabilang dako, si Kinyao ay nagvi-video call din, bangkarota. Ngumisi siya ng mapakla. Ang laking kasinungalingan, muntik na ninyo akong maloko. Kaya pala nitong mga araw na ito, ayaw ninyo akong pabalikin sa kumpanya, takot kayong malaman ko, no? Alam din naming hindi pwedeng pilitin ang pag-ibig, nag-aalangang nagsalita si Tita Kin. Pero bagay talaga kayo ni Hao-Hao. Baka sakaling sa kapipilit, magkatinginan na kayo.
Kami na lang ng papa mo ang magiging kontrabida. Kontrabida pa? Noong umuwi si Shaihao, sino ang nagpagapo sa akin at nagdala sa kwarto niya? Nanahimik si Tita Kin. At noon, sumulpot ang ulo ni Tito Kin. Dahil hindi pa rin kayo magkasundo ni Hao Hao, hindi na kami mamimilit ni na mama. Baka mas mabuting magdiborsyo na lang kayo. Nakaupo kami ni Kinyao sa magkabilang dulo, hawak ang tig-isang kontrata. Matagal na walang nagsasalita. Pero medyo abala ang kumpanya nitong mga araw na ito. Dahan-dahang umubo si Kinyao. Walang oras para mag-asikaso ng papeles. Itinaas niya ang kanyang mga mata, nakatutok sa akin. At nang magtama ang aming mga tingin, bigla siyang umiwas. Hindi ko alam kung bakit, nitong mga araw na ito, balisa ako, walang masabi. Tipid akong sumagot, medyo abala rin ako. Kung ganoon, hindi naman kailangang madaliin. Muling tumahimik ang silid. Mukhang sobrang abala talaga si Kinyao. Tumayo siya at umalis, iniwan akong nakatulala sa mahabang mesa, nakatingin sa kontrata. Hanggang sa isang kamay ang lumapit sa akin. Tikman mo. Iniabot niya sa akin ang kalahating mansanas. At ang kalahati pa, inilapit niya sa kanyang bibig. Masarap naman. Salamat. Kinuha ko ito at kinagatan. Masarap nga. Sa sumunod na mga araw, tulad ng dati, walang nagsasalita tungkol sa diborsyo. Pero may ilang bagay na nagbago. Paminsan-minsan, natutulala akong nakatingin sa likod ni Kinyao. At kapag nagkikita kami, nagkukunwari akong walang pakialam at dumadaan lang. Kakaiba, pero hindi ko masabi kung ano ang kakaiba. Sakto namang dumating sa lungsod namin ang isang kaibigan ko na nakilala ko noong nag-aaral pa ako sa ibang bansa. Naglaan ako ng oras para makipagkita sa kanya, para na rin makapag-relax. Pagkakita pa lang sa akin ni Sofia, nagsimula na siyang sumigaw. Siya'y, lalo kang gumuwapo. Salamat. Matapos kong tanungin ang opinyon ni Sofia, umorder na ako ng pagkain. Pag-angat ko ng ulo, nakatitig pa rin siya sa akin. Bakit? Umiling si Sofia. Parang may problema ka, o may isang taong gumugulo sa isip mo. Ang kanyang mga matang asul ay parang kayang makita ang lahat. Tama ka. Hindi ko na inilihim sa kanya. Anong klaseng tao siya? Simpleng inilarawan ko ang tungkol sa sapilitang kasal at alyansa. Kinukutkot ni Sofia ang mesa. Isang maganda, palabirong babae. Kaaway mo siya, at siya rin ang gumugulo sa isip mo nitong mga araw na ito. Pilit akong tumango. Halos ganoon na nga. Pero hindi ko sinabing maganda siya. Paano mo nahulaan? Kumindat si Sofia. Sa tingin ko, nandito siya ngayon. Sinundan ko ang tingin niya. Sa labas ng bintanang salamin, si Kinyao ay nakatayo sa di kalayuan. Nang mahuli niya ang tingin ko, kumaway siya. Sumama ako kay Kinyao pauwi. Sa loob ng kotse, kahit ang paghinga ay malinaw na naririnig. Inayos ko ang aking upo. Hindi ba't abala ka nitong mga araw na ito? Bakit nandito ka? Ang lugar kung saan kami nagkita ni Sofia ay isang malaking entertainment center sa lungsod. Malayo pa ang kumpanya ni Kinyao rito. Hindi ko alam kung paano siya eksaktong lumitaw sa labas ng restaurant na iyon, sa tabi ng mesa kung saan kami nagkita ni Sofia. Masungit siyang sumagot, hindi ba't abala ka rin? May oras ka pa ring makipagkita sa babaeng iyon na kasama mo sa litrato. Anong litrato? Binuksan ko ang aking social media. Ang pangatlong post mula sa ibaba ay ang litrato namin ni Sofia. Binuksan ko ito. Tulad ng kanyang sinabi, si Sofia ay nakasuot ng toga, at ako naman ay nasa tabi niya, hawak ang kanyang bulaklak, naka-peace sign pa. Matagal nang hindi nagkikitang kaibigan, wala namang masama sa pagkain na to, di ba? Itinago ko ang aking cellphone, biglang kinabahan, sinadyang idiin ang salitang kaibigan. Kaibigan ba? Tumingin si Kinyao sa unahan, ay halong pag-aalinlangan ang kanyang sinabi. Kahit ang ganda kong to, hindi mo pinansin, paano pa kaya siya? Bago pa ako makasagot, idinagdag ni Kinyao, sa totoo lang, kung pati ang tulad ko, hindi mo gusto, ano ba talaga ang gusto mo? Gusto mo ba yung may pakpak na kayang magpalipad sa'yo? O yung kayang bumuga ng apoy at tubig? Natigilan ako sa kinaupuan ko. Matagal bago ako nakapagsalita.
Hulog ka ba sa akin, huluwa, mga karakter sa Chinese cartoon na may iba't ibang kapangyarihan. Bumubuga ng tubig at apoy. Dahan-dahang hinubad ni Kinyaw ang isang sapatos. Walang huluwa sa mundo. Kaya, pagtiyagaan mo na lang ako. Sa nakalipas na 20 taon, wala pang kasing lakas ng epekto sa akin ang araw na ito. Si Kinyaw, ang mortal kong kaaway mula pagkabata, may gusto pala sa akin. Kinilabutan ako. Itinakip ko ang kumot sa aking katawan, ulo lang ang nakalabas, paulit-ulit na tinitingnan ang cellphone, sinisiguradong hindi ngayon ang April Fool's Day. Tok, tok, tok. Biglang may kumatok sa pinto. Boses ni Kinyaw. Luto na ang pagkain, lumabas ka na. Ang loko, masipag na nagluto ng maraming pagkain. Mas maganda ang itsura kaysa dati. Pagkatapos kumain, akmang tatakas na ako pabalik sa silid, pero nagdala siya ng isang plato ng prutas. Dalhin mo sa loob, kainin mo. Bakit parang nakakita ka ng tigre kapag nakikita mo ako? Dati, hindi ka naman takot sa akin. Dati, hindi mo naman ako pinahihirapan ng ganito. Mumiti si Kinyaw. Magsabi ka lang. Hindi naman kita pipilitin. Kung gusto mo, gusto mo. Kung ayaw mo, ayaw mo. Medyo masakit lang sa damdamin. Kung hindi ka papayag, bukas, aalis na tayo sa bahay na to. Nang malaman namin ang tungkol sa Peking Bangkarota, nagkasundo kami ni Kinyaw na pupunta kami sa Civil Registry para kumuha ng divorce certificate pagkaraan ng ilang panahon. Pero laging may mga humahadlang na iba't ibang bagay. At bukas na ang araw na napagkasunduan namin. Pagkatapos makuha ang divorce certificate, babalik ako sa aming pamilyang Shai bilang nag-iisang anak na lalaki, at si Kinyaw naman ay babalik sa kanyang pamilyang Qin. Tila walang magbabago. Pero kaming dalawa lang ang nakakaalam na maraming bagay na ang nagbago. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakadilat akong nakatingin sa kisam hanggang sa tumagos ang unang sinag ng araw sa kortina. Naghihintay si Kinyaw sa labas ng pinto ng aking silid. Malungkot ang kanyang itsura, pero nagkunwaring walang pakialam. Tara na. Sa unang hakbang namin palabas, natrap kami. Sira ang kandado ng pinto. Kahit fingerprint o susi, hindi mabuksan. Tinitigan naming dalawa ang pinto. Sa huli, nagpasya si Kinyaw na umakyat sa bintana para buksan ang pinto mula sa labas. Ingat ka. Tinulungan ko siyang hawakan ang upuan. Maliksi siyang tumalon mula sa bintana. Aray! Sa sandaling lumapag siya, narinig sa labas ang isang malinaw na sigaw ng sakit. Anong nangyari? Kinabahan ako. Sumilip ako. Ang loko, maayos namang nakatayo sa lupa. Niloloko lang kita. Tumalikod siya. Akala ko hindi ko napansin na nakangiti siya, nanginginig ang balikat, parang pusang nakahuli ng daga. Pero kahit anong gawin ni Kinyaw sa labas, hindi pa rin niya mabuksan ang pinto. Kakaiba. Maayos naman to kahapon pag uwi natin. Sa likod ng pader, bumahing si Kinyaw. Tawag na lang tayo ng locksmith. Dumating at umalis ang locksmith. Mahigit 1 oras ang nasayang sa paglabas lang. Sa wakas, nakasakay na kami sa kotse. Sumandal ako sa upuan, nakatingin sa labas ng bintana, sa bahay na ito. Mula nang ikasal kami ni Kinyaw, araw-araw akong umuwi rito. Halos nasanay na ako sa buhay dito. Sa buhay na kasama si Kinyaw. Lumilipad ang isip ko, pero ang tanawin sa harap ko ay hindi gumagalaw. Bumaba si Kinyaw sa kotse, pagkatapos ay bumalik sa driver's seat. Medyo walang magawa niyang sinabi sa akin, flat ang gulong. Inalis ko ang seatbelt at bumaba para tingnan. Tama nga, sa harap ng 4 na gulong, pantay-pantay na nakakalat ang ilang maliliit na pako. Kapag gumalaw ng bahagya ang kotse, tatama ito. Baka gawa ng kalaban. Lumapit si Kinyaw sa tabi ko, kaswal na sinabi, walang malaking problema. Nakapamulsa siya, pero mahigpit na nakahawak sa lailayan ng damit, tila kinakabahan. Agad kong naintindihan ang lahat. Punta na lang tayo sa sakayan ng bus. May malapit dito. Nag-isip ako, nagkunwaring nagbibigay ng suhestyon. Tulad ng inaasahan, sumaya ang mukha ni Kinyaw. Binuka niya ang kanyang bibig, pero walang salitang lumabas. Saan pa ba manggagaling ang napakaraming aksidente? Alam ko na. May kinalaman to sa loko na to, kahit papaano.
Nagkunwari akong hindi nakikita, bitbit ang bag at naglakad pauna. Tahimik na sumunod si Kinyao sa likod. Hindi nagtagal, palakas ng palakas ang tunog ng pagbagsak ng paa. Lumingon ako sa kanya. Nakataas ang isang paa niya, tumatalon sa isang paa. Baka noong tumalon siya mula sa bintana, medyo na-sprain. Ngayon lang sumakit. Hindi yan maliit na bagay. Makakarating ka ba sa civil registry? Siguro kaya. Parang nagtitiis siya ng sakit, namumutla ang mukha, nagingit-ngit ang mga ngipin. Hindi naman pwedeng maabala ka pa, di ba? Kung mag-aartista si Kinyao, naniniwala akong mananalo siya ng Best Actress Award sa kanyang pag-arte ngayon. Maliwanag ang sikat ng araw, tumatago sa mga dahon, ang mga batik-batik na liwanag ay tumatama sa mukha ni Kinyao. Sa nakalipas na mahigit 20 taon, hindi ko kailanman naisip na magkakaroon kami ng ganitong ugnayan. Lumapit ako ng ilang hakbang at inalalayan ang isang braso niya. Sinasadyang sinabi, basta makayanan mo, tara na. Parang mali yata ang direksyon na to. Nanginginig ang boses ni Kinyao. Hindi na ba tayo pupunta sa civil registry? Hindi na. Hindi na tayo magdidiborsyo. Sa unang linggo naming opisyal na magkasama ni Kinyao, bawat ilang oras ay tumatawag sina mama at papa. Hindi ba ako nananaginip? Talagang kayo na. Hindi ba kayo nag-aartista lang? At sina tito at tita naman, kapag tinatanong sila ng kapitbahay kung kumain na sila, nakangiti silang sumasagot, paano mo nalaman na manugang ko si Hao-Hao? Sa ganitong ayos, kulang na lang ay may megaphone gustong-gusto nilang ipamalita sa lahat na kami na ni Kinyao. Sa unang buwan naming magkasama ni Kinyao, lihim akong nagplano ng isang granding proposal. Inihandog ko ang lahat sa kanya. Sa ibaba, puro pamilyar na kaibigan at kamag-anak. Sa entablado, ang taong makakasama ko habang buhay. Sa nakalipas na isang buwan, paminsan-minsan pa rin kaming nag-aaway ni Kinyao, nagtatalo dahil sa maliliit na bagay. Pero mabilis din kaming nagkakaayos. Tila naging espesyal na paraan na ito ng aming pakikitungo sa isa't isa. Isang gabi, habang mahimbing akong natutulog, bumulong siya sa aking tainga, may maliit akong sikreto. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Noong iginapos ako at dinala sa kwarto mo, noong muli kitang makita pagkatapos ng maraming taon, ang unang pumasok sa isip ko ay saya. Sumiksik siya sa aking mga bisig, umiti. Noon ko lang nalaman na noon pa lang nahulog na ang loob ko sa'yo. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sa unang taon naming magkasama ni Kinyao, napakagaling niyang gumawa ng mga sorpresa. Ngayong unang anibersaryo namin, plano kong bigyan siya ng sorpresa. Dinala ko siya para makita ang aurora. Sa langit, makukulay at nagbabagong mga ilaw. Sa lupa, malinis na puting nyebe. Hinawakan ko ang kanyang mukha, sinabi sa kanya, noong mga taong nasa ibang bansa ako, iba't ibang tao ang nakilala ko, iba't ibang kaibigan. Pero noong araw na umuwi ako at nakita kita, doon ko lang naramdaman na naging masaya ang lahat. Ikaw ang mortal kong kaaway at ikaw rin ang aking mahal.